dito sa topic na Marcos admin takot sa posibleng pagkapangulo ni VP Sara sa 2028. Ayon po ito kay Congressman Yari na. Erice. Naman. Alam nyo, partner, tumpak to. tumpak na tumpak. Bakit po? May tinatago nga ba ang administrasyon? Ay, wala. Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028, kaya umano handang isakripisyo ang katotohanan. Ayon kay Erice, ang tinutukoy na katotohanan ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakalaga ng bilyong-bilyong piso na umano'y nasayang at hindi napakinabangan. Dagdag pa ni Erice, makikita ito sa kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon ng inilalang anomalya sa flood control project ng kasalukuyang tinatalakay sa Senado, partikular ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee. They are so afraid of Sara's presidency, they would sacrifice the truth. Nako. Partner, ano natin, tuloy ko lang ha. Oh, sige. Anong exit plan ng Marcos admin after 2028? Magpalit ng konstitusyon. Ayun. Ayan, nababala si Erice sa posibilidad na magamit umano ang usapin ng charter change bilang exit plan ng administrasyon matapos ang 2028. Partner, ano masasabi niyo rito? Takot ang admin ni Marcos sa 2028 palitan po ng presidency. Totoo yan, partner. Yan nga lang simpleng paghalili sana ni Inday Sara, no? Kasi 'di ba, nung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, partner, merong dinaramdam, may karamdaman ng ating presidente, 'di ba? Na maliwanag na, mga partner, ayon sa konstitusyon na kapag ka merong sakit ang isang pangulo ng Pilipinas, maaring humalili ang pangalawang pangulo. Pero ano nangyari? Hindi nila hinahayaan na hindi sila mismo nagdedeklara na Vice President, baka pwedeng ikaw muna at magpapagamot ako. Kinakailangan kong dalhin sa ibang bansa para pagalingin ko yung karamdaman ko. Walang ganon. Kasi partner, oras na mangyari yan na pansamantalang makaupo ang pangalawang pangulo, napakaraming mahahalukay niyan, mga partner, na baho ng administrasyong Marcos. Isa yan. Kaya tama itong isa sa mga sinabi ni Congressman Erice na ang pinaka-exit plan nitong administrasyong Marcos, mga kapartner, ay ang pagpapapalit ng konstitusyon. Marami silang babaguhin. Okay. Partner Dan. Okay, partner, kung wala, ako papakitaan ko lang ho yung jurisprudence ho natin. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, talagang transparency ang binigay. Kaya nga sabi niya, ipagpatuloy mo na lang. Di ba? Kaya nga ito naman kay Bongbong Marcos, kung sakasakali, natakot ho sila na maging presidente si VP Sara. Alam nyo bakit? Kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Correct. Di ba? Ngayon, ang punto dito kinakatakutan nyo ba yung sinabi po ni VP Sara na pag ako naging presidente? Matutuwa yung mga dilawan dito, partner. Bakit naman? Ipahuhukay ko at papapatapong ko yung bangkay ng tatay mo. Matutuwa si Kiko. Sinabi ba dyan si VP Sara? Oo. Parang wala naman. Si Kiko Yung sa Zoom, Zoom yun. Hindi latest. Papahukay niya? Oo. Parang may ganun narinig ako. May ganun na Parang wala akong matandaan. Mukhang hindi latest update. Oo. Ngayon, kaya nga sabi niya, di ba? Eto na nga. Matutuwa si Kiko Pangilinan dyan. Pangalawa, mga partner, eto na. Kapag kasi ang presidente na susunod, si VP Sara, eto yung transparency kasi importante. Makakalkal lahat diyan. Yung magkano ba yung siyempre magpapalit sila, makakalkal yan. Alang itago nila yan. Pero isang bagay lang po ang lilinawin po natin. Kapag po nakabalik po ang Duterte, Naku po. lahat po ng mga ito, Naku po. malamang may mga ibang bansa na dito at matatakot. Para sa akin lang Partner, ako, ang tingin ko dyan, kaya takot sila lahat. Kasi marami silang ninakaw. Yun na nga. Yun na nga. Di ba? Oo. At yan po, sisingilin sila. At nakikita ko na yung papel din ni Saldico dito, no? Marami maitatama si VP Sara. Kaya talagang pag-asa natin si VP Sara. Una, lahat po ng mga ninakaw ngayon, wala na po silang immunity.
wala na ring sasalo sa kanila dyan sa mga Kongreso at sa Senado, malalantad po yan dahil may power po. Ito pong administrasyon, yung papasok pong administrasyon, may DOJ sila, etc. No? Malalantad po yung mga pagnanakaw na ginawa nila. Kasi ngayon panay takip-takip eh. Biruin mo partner, oh, mayroon ng lumabas na di umano ay text messages sa pagitan Yes. ni BBM tsaka yung Bersamin. hinihinalang bagman, no, na si Yusek Bersamin. Adrian Ah, Bersamin, oo. si Yusek Bersamin, no? Tila bagman daw to na ni BBM. Lumabas po yan, sinabi ni Erice at saka sinabi rin ni Tino. Mga congressman elect po yan, ha? Hindi po mga bastang tao yan na pwede nyong sabihin. Ano po ang sinabi? Hearsay. Hearsay lang daw. Kung hearsay po yan, ano po ang gagawin? Di alamin mo, imbestigahan mo. Again, sino po ang dapat nag-imbestiga? Yung Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson sa Senado at saka si Redon, yung katumbas ng Blue Ribbon sa House of Representatives. Sa kasawiang palad, silang dalawa yung nagsabi na hearsay lang yan. Hindi partner, dudugtong lang ako ng konti lang, ano? Sige. Pag sinabi, bakit kaya nauuna pa yung sinasabi lang hearsay without investigation? Tama naman yun na hearsay pa lang yan. Kasi wala pa pa namang napapatunayan eh. Kaya nga, kung ikaw nga investigador, partner, anong gagawin mo pag merong kang lead na ganun? Well, imbestigahan ko. Imbestigahan mo. Parang Imbestigahan sokot, parang may patay. Di ba? May krimen. Binalita May lang. krimen na ano bang ginagawa ng mga pulis? Ay hindi, wala tayong mapapakulong niyan kasi walang ebidensya. So, Ganun ba sasabihin ng pulis? Hindi. O may natagpo ang patay? Mm-mm. Wala tayong magagawa kasi hearsay yan. walang pumapasok, walang pumupunta rito. Ano ba gagawin ng pulis pag gano'n na may natagpo ang patay? Pupuntahan yung ano patay. Correct. Oo. Pupuntahan yung patay, partner. Bakit partner? Para imbestigahan lang, papapataw pa Ayan, ng soko oo. yan eh. Investigasyon. Yan. Ano yung soko? Anong ginagawa ng soko? Investigasyon. Sila yung maghanap ng Mga ebidensya. Ebidensya. Ay, speak. Partner. Kaya kayo yung investigador eh. Lacson at Redon. Tandaan nyo, kayo yung dapat nag-iimbestiga. Lead lang ang kinakailangan nyo. Baliktad partner eh. Imbis na sila mag-imbestiga, follow up nila, anong ginagawa nila? Nag-iimbestiga naman, pambihira naman kayo. Nag-iimbestiga naman eh. Wala nga eh. Hindi nga lang ano. Hindi Wala nga- nga inimbestiga. Sabi nga nila hearsay. O, Ano di ba ba? sab- Hearsay, sinabi nila. Partner, O anong investigasyon Ang mo? Wala. ibig ko sabihin, halimbawa, kung dadalhin nila yan sa Hindi nga halimbawa, sinabi ko nga, hindi sila nag-iimbestiga. Ayun, no, wala talaga. Partner, tumbukin na natin. Ganito yan. Para maintindihan natin lahat, ano? Pero bago ko sabihin nyo sa akin, speaking of investigation, nakikiramay muna po ako sa pamilya po ni ex-barangay captain na Tony Mamak ng Barangay Balibago, Yes, si Amik. na kung saan nakita na po yung kanya pong labi, ano, ng kanyang asawa, diyan po sa Bakuran, na 4 na araw pinaghahanap. At nakikiramay po ang Birada Aguila at ang Brothers Travelers po sa inyo. Partner, ito... Saglit na, partner. Binabati ko lang si Amik. Nandyan, nanonood. Okay. Partner, ano, yung sinasabi ko, partner, kaya nasingit ko lang, napasok lang sa investigasyon. Balitang-balita ngayon, putok na putok yun sa amin yun, partner, sa Barangay Balibago. Oo. Ngayon, partner, ito yung sinasabi ni partner, Prof. Badong, si Professor. Sabi niya, hearsay, nag-report ka. May kamukha, no? Sir, may pinatay po doon. Ngayon, nung sinabing may pinatay doon, sabi ng pulis, Ay, hearsay. hindi ako naniniwala sa iyo kwento eh. Kaya nga, pupuntahan ninyo eh. Imbestigahan nyo po para Correct. makita po ninyo. Correct. Ngayon, si pulis, ayaw maniwala kasi hearsay, kwento mo lang. Oh. Ang gagawin mo dapat bilang investigador, pumunta ka doon sa crime. Correct. Nakita mo ngayon. Nga pala, may pinatay. Ngayon, mag-imbestiga tayo. Sino nakakita ng ganito? Doon pala mag-uumpisa ang investigasyon. Doon pumapasok si Prof. Badong. Na sinasabi ni Prof. Badong, Senator Pink Lacson, bakit hindi mo At Redon. imbestigahan? At Redon. Yan sa Committee on Justice, sa Blue Ribbon Committee, bakit hindi nyo imbestigahan ito? Alam nyo bakit? Kapag hindi nyo inimbestigahan ito, may pinoprotektahan kayo. Pero kung iimbestigahan nyo to, baka paniwalaan pa kayo ng tao na wala kayong kinikilingan at pinapanigan. Ang tinutukoy ko naman, partner, halimbawa, kung iimbestigahan nila, magiging sapat ba?
Partner, Oh. ang tanong dito, magsasalita ba yung dalawang congressman na pwede, dalawang congressman to ha, Congressman Tino at Congressman Irize, na ang tinutukoy na di umano, allegedly Sino bagman, nagsalita? Congressman Tino Oh, si Tinyo nagsalita. at Congressman Irize. Oh, bakit di ba nila kayang pasinungalingan? Nagagawa nila yan, Partner, partner. madaling pasinungalingan, Oo. kaya nga iimbestigahan base doon sa sinabi ni Adrian na may text message. May pattern na kasi, nakakasawa Kaya, na, partner. kaya nga partner, yung sinasabi mo nga, tama naman yung sinasabi mo eh. Ang punto kasi ng partner natin, Naumay na ako, partner. hindi, ang pinupunto mo, walang patutunguhan yan. Oo. Mas lalong walang patutunguhan kung hindi ka mag-iimbestiga. Correct! Ayun lang. Di ba sinabi nga, So, meron to. naghahagilap pa kayo ng pag-asa. Hindi kami naghahagilap ng pag-asa. Sinisita namin sila. Yun. Kasi sila nga yung mag-iimbestiga dapat. Partner, para sabi ni Partner Badong, nakita mo yung pako. Oh. Tititigan mo yung pako bago bumaon. Ano gagawin Bakit mo? ayaw bumuon yan? Pukpukin! Yun. Oh, Tayo yung pumupukpok, partner. Yung para bumuon. pumupukpok para bumuon yung pako, ayaw niyang gampanan yung Yun. trabaho niya. At Ayun, dahil ayaw ayun ang ka pa rin masakit. yan, Yun ang masakit. tayo ang Tama ka daw, partner Badong. Tayo ang pupukpok ngayon Eh. para panawagan natin sa kanila na imbestigahan nila. Kung pwede lang tayo Hindi. bumagpok, ginawa na natin. Kasi silang dalawa pa yung nangunguna, walang ibang nagsasabi na hearsay. Si Ridon pa tsaka si Lacson na nagsasabing hearsay. Talagang mananatiling hearsay yan kung hindi nyo imbestigahan. Pero partner, Partner. sa to say, sorry para sasabihin ko to. Mm. Etong dalawa, si Ridon at saka itong si Pinky Lacson, may ulo. May ulo sila, Okay. pero mas bilib pa ako sa ulang posporo. May pakinabang. Correct. Ito yung sinasabi ko, prangkahan ako. Ito may mga ulo itong dalawang ito. Tama. Yung ulo ng posporo may pakinabang, ikiskis mo, umaapoy. Maapoy, sila. Ito, ikiskis mo, Ha? wala.